Maingay na ba yung gulong nyo tulad nito? O di naman kaya kumakalog tulad nito? Mukhang oras na para magpalit ng wheel bearing. Tara, samahan nyo ko, ituturo ko sa inyo kung gaano kabilis magpalit. So ganito na yung bearing sa loob, naghalo na yung buhangin, kalawang, grasa, kaya nasira na. Gamit ang isang flat screwdriver, tatanggalin natin itong oil seal. Ito yung unang oil seal. Ngayon, tatanggalin na rin natin yung sa kabila. Gamit ngayon ang isang piraso ng rod at saka martilyo, pupukpukin natin palabas yung bearing dun sa kabila. Baliktarin ko muna tong gulong kasi hindi tinatamaan ng rod yung bearing. Baka dito mas maswerte. Kung makikita nyo tong spacer, puno na siya ng kalawang, hangin, grasa. Naghalo-halo na sila. Kailangan na talagang makilinis to. Ito naman ngayon yung itsura ng bearing. Contaminated na siya. Puro kalawang, grasa at saka buhangin. Tatanggalin naman natin ngayon itong kabilang bearing. Tulad dun sa kabila, kailangan niya na ring mapalitan kasi sira na. Rough na yung ikot at saka kumakalog na rin siya tulad nito. Tulad din ng kabilang bearing, etong isa kumakalog at saka hindi na rin maganda yung ikot. Next na gagawin natin is lilinisin na natin siya ng maigi gamit ang tissue o kaya lumang basahan. Ito yung ipapalit nating bearing, Nachi Quest 6301. Sa mga hindi nakakaalam, ang bearing code ng Raider 150 sa harap is 6301. Ito ay Japan bearing na 120 pesos. Kung makikita nyo, ito ay isang shielded bearing. Kasi may cover siyang bakal. So may tatlong klaseng bearing, shielded, sealed at saka open. So ito, shielded yung gamit natin. So, ang shielded bearing at saka sealed bearing, pre-grease na mula sa factory. Compared dito sa open type ng bearing, mas tumatagal siya kasi protected yung internal components niya. Open type ng bearing yung stock na nakakabit sa Raider 150 natin. So, kung magpapalit kayo ng bearing, mag-invest na kayo sa Japan parts para tumagal. Hindi yung bibili kayo ng replacement tapos palit kayo ng palit kasi laging nasisira. So, install na natin to ngayon. Before pala natin install ito sa hub, linisin muna natin para matanggal yung mga contaminants. Ipapasok lang natin siya sa hub, tapos gamit ang martilyo, itatap natin yung paikot ng bearing. Huwag masyadong malakas yung pagtap kasi baka masira naman yung pinaka-bearing natin. Mas safe and effective kapag babalutan natin itong bearing ng tissue tapos dito natin siya pupukpukin. Okay, so yung bearing natin naka-flash na dito sa pinaka-pwesto niya. So kung makikita nyo, pantay na siya dun sa pinanggalingan ng pinakalumang bearing natin. Okay, ngayong nasa pwesto na tong bearing, pwede na nating ibalik yung rubber seal. Pwede nyong lagyan ng grasa muna bago natin ilagay itong rubber seal. Okay, ngayon ibalik na natin itong rubber seal
Yung bearing sa loob wala ng kalog, pwede na natin ikabit yung kabila. Before natin ikabit yung isang bearing, wag natin kakalimutang ilagay itong spacer, tapos itong bearing na bago. So same process lang tulad dun sa kabila, ibabalik na natin itong oil seal, tapos ready to go na. So all set na, linisin lang natin ng kaunti bago natin ibalik dun sa motor. So kung nakatulong sa inyo guys itong video, huwag nyong kakalimutang mag-subscribe, mag-like para dumami naman yung subscribers natin. So final product, wala nang ingay, wala nang kalog, nakatipid pa tayo sa labor.